Bawat isa po sa atin ay makipagbukas sa Luke chapter 24, verse 13 to 35. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem, and they talked together of all these things which had happened. So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained, so that they did not know him. And he said to them, "What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad?" Then the one whose name was Cleopas answered and said to him, "Are you the only stranger in Jerusalem, and have you not known the things which happened there in these days?" And he said to them, "What things?" So they said to him, "The things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the 3rd day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us when they did not find his body. They came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see." Then he, Christ, said to them, "O foolish ones, and slow of heart, to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory?" And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone farther, but they constrained him, saying, "Abide with us, for it is toward evening and day is far spent." And he went in to stay with them. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, "Did not our heart burn within us while he talked with us on the road, and while he opened the scripture to us?" So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, "The Lord risen indeed, and has appeared to Simon." And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. Panginoon, maraming salamat ho una sa lahat sa iyong soberanong kapangyarihan at providensya sa bawat isa ho sa amin. Salamat ho sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa walang humpay na pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong habag na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin sa oras na ito, nakilalanin namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, at sambahin ka namin, Panginoon, ng naayon sa iyong salita.
Sambahin ka namin, Panginoon, ng naaayon sa gabay ng iyong Espiritu. Sambahin ka namin, Panginoon, na may pag-ibig at pananampalataya. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay humihiling ng paglago, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Nawa sa oras na ito, makita namin ang hiwaga at kadakilaan, Panginoon, ng iyong salita. At hiling po namin ang impluwensya at kapangyarihan ng iyong Espiritu sa aming pakikinig. Baguhin mong patuloy ang aming ugali, asal at pamumuhay. Baguhin mong patuloy, Panginoon, ang aming kalooban. Lalo't higit patuloy mong baguhin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong biyaya at Espiritu ang aming pagkakilala sa iyo. Maraming salamat, Lord God. Help us to open our spiritual ears and our hearts, Lord God. Allow us to see the gospel. Allow us to see Christ in our passage for this morning. Help us to savor the glorious message of salvation. And help us, Lord God, to glorify and to magnify Christ. Thank you, Lord God, for this great privilege. Thank you for us for this new lesson, Lord God, na iyo pong ibibigay sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Muling nabuhay ang Panginoon. Muling nabuhay ang Panginoon. Si Cleopas po at ang kanyang kasama ay hindi kasama sa 12 apostol o alagad ng ating Panginoong Jesucristo. But most probably, according sa mga faithful Christian historian, sila ho ay kabilang sa 120 disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. We never know kung sino ho yung kasama ni Cleopas. Maraming assumption, pero according sa passage po natin pag-aaralan, isa po si Cleopas nakasama sa istorya ho na ito. Sa kanilang paglalakad papuntang Emmaus, 11 kilometro ho ang layo. Almost 2 hours na lakaran. Pinag-uusapan po nila kung ano yung gumugulo sa kanilang damdamin at kalooban. Pinag-uusapan po nila kung ano yung nangyari 3 araw ang nakalipas. Pinag-uusapan po nila yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Pinag-uusapan po nila kung ano yung naging brutal at karumal-dumal na pagpatay sa ating Panginoong Jesucristo. At pinag-uusapan po nila kung muling mabubuhay pa nga ba ang ating Panginoong Jesucristo. Habang sila po'y nag-uusap, lumapit si Jesus. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natakpan ng kanilang mga mata. Tinanong mo sila ng Panginoong Jesus, ang sabi, ano ang pinag-uusapan niyo? At kayo malungkot habang naglalakad. Anong pinag-uusapan nyo? Sila parang ang lungkot nyo habang naglalakad. What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Walk and are sad. Sinabi po ni Cleopas, ikaw lang yata ang dayuhan. Dayuhan. Sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos maganap doon. So notice the word, dayuhan. Dahil doon sa pighati na nararamdaman ni Cleopas, ang Panginoong Jesucristo tinawag niyang dayuhan. Tinawag niyang stranger. Tinawag niyang visitor. Ano ho ang pakiramdam ng masunugan ng bahay? Ano ho ang pakiramdam ng malindol ang lahat ng ari-arian? Ano ho ang pakiramdam
nang mamatayan ka ng mahal sa buhay? Ano ho ang pakaramdam na meron kang inaasahan pero hindi nangyari? Masahol pa ho dyan yung damdamin kalooban ni Cleopas. Punong-puno po sila ng lungkot dahil inaasahan nilang ililigtas ng Panginoong Jesucristo ang Israel. At magtatatag siya ng bagong kaharian, ngunit tila hindi nangyari. Mabigat na mabigat ang kanilang kalooban dahil sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. Ilang panahon nila siyang kasama at alam natin kung gaano kalaki ang kanilang naging sakripisyo. Ibinigay at sinuko nila ang lahat-lahat, buhay at oras, alang-alang sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Kaya lang, mukhang nauwi sa wala. They were greatly overwhelmed by His death. Mabigat na mabigat sa kanila yung pagkawala ng Panginoong Jesus. At dahil lubhang sugatan ang kanilang pananampalataya, hindi na nila alam kung maniniwala pa ba sila na si Kristo ay muling mabubuhay. Anxious, doubtful, stress, depressed, in despair, hopeless. Yan ho yung damdamin ni Cleopas kasama yung isang alagad ho niya na naglalakad. Sa kabila po nito makikita natin ang Panginoong Jesucristo na nakikitangis sa mga tumatangis. Hindi ho hinayaan ng Panginoong Jesucristo na sila yung masadlak sa hirap ng kalooban. Alam niya na sila'y nangangailangan ng saklolo at tulong. Ang pananampalataya at pananalig ng mga alagad ay sobrang nangihina. Sugatan. In verse 15, Jesus Himself drew near and went with them. Jesus Himself drew near and went with them. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila upang bigyang lakas ang kanilang nangihinang kalooban. Lumapit si Jesus upang bigyang katiyakan ang lahat ng kanilang alinlangan. Lumapit si Jesus upang gamutin ang kanilang lubhang na sugatan na pananampalataya. We know that God is sovereign. We know that God is omnipotent. We know that God is all-knowing God. So this is all set up. Ganun pa man, gusto kong marinig ng Panginoong Jesucristo kung ano yung nilalaman ng kaibuturan ng puso ng mga alagad. Gusto niyang marinig kung ano yung kabigatan na kanilang nararanasan o nararamdaman. At ngayon, ito po ang sagot ni Cleopas. Verse 19 to 24. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. So, understand, dun sa teksto natin, hindi biro yung bigat na nararamdaman ho ng mga alagad. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay may matinding malasakit. May malaking simpatsya sa kanyang mga nangihinang alagad. Puspos ng kalungkutan, alinlangan, balisa,
tila bigo at nawalan ng pag-asa. Pansinin po natin ang pag-ibig at malasakit ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Verse 17, ang kalungkutan ng mga alagad ay hayag kay Jesus. Alam ni Jesus kung ano yung pinaproblema nila. Verse 15, lumapit si Jesus. Verse 17, nagtanong si Jesus. Verse 19, nakinig si Jesus. Alam ni Jesus yung problema, alam ni Jesus ang pinagdadaanan nila, so siya'y lumapit, nagtanong, nakinig. Lumapit, nagtanong, nakinig. So pansinin po natin yung proseso at paraan ng Panginoong Jesucristo kung paano niya i-encourage yung nanghihinang mga alagad. Kung ako ho ay mayroong pinagdadaanan at nasa matinding problema ako, at sasabihin niyo sa akin, tatapikin niyo ako sa balikat, ano, Brother Mark, God is sovereign, ba na? Parang di mo naman alam yan. Chill lang, tsaka relax lang. God is good all the time, God is good. Baka ho ang isagot ko sa inyo, o tapos, I mean, sometimes it doesn't make sense. Kapag ganito yung paraan ng pag-encourage natin sa iba, kapag ako nasa gitna ng mabigat na pinagdadaanan, mas gusto ko manahimik. Mas gusto ko yung mag-isip. Pangatlo, mas gusto ko yung taong nakikinig sa akin. At ito ho yung ginawa eksakto ng ating Panginoong Jesucristo. Lumapit si Jesus, nagtanong si Jesus, at nakinig si Jesus. He acted very wisely dun sa mga alagad. Pagkatapos lumapit, magtanong, makinig, ngayon pinagsabihan. Verse 25. Hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? O foolish ones and slow of heart. Yung salita kong sa Greek ay interjection, which expresses a strong feeling. Foolish ones and slow of heart. Pagkatapos lumapit, magtanong, makinig, pagsabihan, ngayon pinaalalahanan. Verse 26. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? Pagkatapos lumapit, pagkatapos magtanong, pagkatapos makinig, pagkatapos pagsabihan, pagkatapos paalalahanan, ngayon, tinuruan. Verse 27. At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Anong klaseng unawa? Anong klaseng tiyaga? Anong klaseng pasensya? Anong klaseng malasakit? Anong klaseng pag-ibig meron ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Nakita niyo na ako. Ilang taon ko kayong kasama, nagpakita ko ng mga himala. Pinatunayan ko yan sa buhay niyo, tinuruan ko kayo, bumuhay ako ng patay, nagpadilat ako ng bulag, pinagaling ko ang mga kuba, and so on and so on. Bakit inyo paniwalaan? Yet after His resurrection, nabuhay na siyang muli. Hanggang dun sa pagkakataon na yun, pinapaalalahanan, tinuturuan pa rin niya yung mga alagad. Isa na katulad tayo ni Cleopas. Ilang beses mo nang narinig ang aral ng Biblia, ilang beses mo nang narinig ang mabuting balita, alam mo na kung anong dapat gawin, ngunit nang dumating ang kalungkutan, pighati, alinlangan at kahinaan,
tila nabura ang lahat ng iyong natutunan, tila nabingi ka na sa mga iyong natutunan, at dahil ang iyong damdamin at kalooban ay punong-puno ng sariling alalahanin at sariling alinlangan, hindi mo na maisip manghawakan sa mga sinabi ng salita ng Diyos, nakalimutan mo na ang salita ng Panginoong Jesucristo, at dahil sa bigat ng iyong pinagdadaanan sa ngayon, ang mata mo'y para bang natakpan at hindi mo na makita ang Panginoong Jesucristo. I believe some of us, nagpatotoo na ang Diyos sa atin. Yung mga bagay na ipinapanalangin natin, ibinigay na din niya. Yung mga hindi mo inaasahan, pinagkaloob na din niya. It's a reality of life. Darating at darating tayo sa sitwasyon na para tayong si Cleopas. Nag-aalinlangan tayo. May takot dahil sa alalahanin at problema sa buhay. Ngunit ikaw, mananampalataya. Gusto kong sabihin sa iyo, buhay. Buhay si Kristo. Kasama mo siyang naglalakad. Handa siyang lumapit. Handa siyang magtanong. Handa kanyang pagsabihan. Handa kanyang turuan. Dahil nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Malaki at matindi ang malasakit ng Panginoong Jesucristo sa iyo. Matyaga kanyang inuunawa sapagkat mahal ka niya. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Kung paano kinalinga ng Panginoong Jesucristo si Cleopas, ikaw mananampalataya, ikaw na Kristiyano, ganun ka din niya kakalingain. Jesus himself drew near and went with them. Ngayon upang bigyan lakas ang kanilang nangihinang kalooban, upang bigyang katiyakan ang lahat ng kanilang alinlangan, upang gamutin ang kanilang sugatan na pananampalataya, ipanaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises, hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Ang lahat ng hinirang sa lumang tipan ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Kung paano ang mga hinirang sa panahon ngayon ay nanalig sa dumating na Mesiyas. Isang daan, isang katotohanan, isang buhay noon at ngayon, walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang Panginoong Jesucristo. First preaching of the gospel, Genesis 3:15. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya walang iba kundi si Kristo, ang dudurog sa iyong ulo ni Satanas, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Ito ang unang pagdeklara ng Diyos sa dakilang plano ng kaligtasan. Genesis 3:15. Ang tagumpay ng kanyang kaluwalhatian laban sa kapangyarihan ni Satanas, tagumpay ng kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan at kamatayan. Genesis 7, nakipagtipan ng Diyos kay Noe. Mula kay Shem na anak ni Noe, ipinanganak si Tera na ama ni Abraham. Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham at siya'y sinubok nitong naihandog si Isaac. Sabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Ang lalaking tupa na kinuha ni Abraham upang ihandog ay imahe ni Kristo.
Imahe ni Kristo na siyang kordero, walang batik at walang kapintasan, na ipinantubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Nakipagtipan ng Diyos kay Moises, at alam po natin ang istorya kung paanong hinangon ng Diyos ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Ang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita ay imahe ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga hinirang mula sa kasalanan, kamatayan, puot at hatol ng Diyos na darating. Nakipagtipan ang Diyos sa isang makisig at malusog na binatilyo at pinili upang maging hari ng Israel. Ang pangalan niya ay David. Ang sabi niya, ang dala mo'y taba, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos na iyong hinahamak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan siya ng ulo. Si David ho ay imahe ng Panginoong Jesucristo kung paano niyang wawakasan ganap ang kapangyarihan ng dyablo. Revelation 5:19-13. Ang lumang tipan ay punong-puno ng mabuting balita. The Old Testament is filled with the gospel. Ang pangangaral ng mga propeta ay punong-puno ng mensahe sa darating na Mesiyas, na siyang prinsipe ng kapayapaan, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Jesus claimed all the prophets as His witnesses. Si Jesucristo ang siyang pinupunto, sentro at laman ng pangangaral ni Propeta Isaias, Jeremias at Ezekiel at marami pang iba sa lumang tipan. Colossians 2:17, ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. What is the meaning of this? The highest purpose of the Old Testament is preparation for Christ, for Himself, and to look for foreshadowing of His life, death, and resurrection. Apostle Paul preached the gospel in the book of Old Testament. Apostle Peter in the book of Acts preached the gospel in the Old Testament, and 3,000 got converted. Sa talaan ng mga ninuno ni Jesucristo, siya'y mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan ni Kristo. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling ng mga tao, puspos ng kagandahang loob at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na maglilinis ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang anak ng tao, ang Panginoong Jesucristo, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, naganap na. It is finished. Tetelestai. Ano yung naganap? At what is the attitude of Christ nang sabihin niyang it is finished? How and in what manner Jesus Christ finished this glorious work? Obediently, freely, diligently, and fully. Obediently, freely, diligently, and fully. Whatever the law demanded is perfectly paid. Whatever a sinner needs is perfectly obtained. Whatever the law demanded is perfectly paid. Whatever a sinner needs is perfectly obtained. At siya po hindi nanatiling patay. Pagkalipas ho ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. At nagpakita ho siya sa 500 alagad. Ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay na ang hustisya na isinisigaw ng Diyos ay bayad na.
Ang kanyang muling pagkabuhay ay ating tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan, hatol at puot ng Diyos. Ang kanyang muling pagkabuhay ay siyang ating katwiran, kabanalan at kaluwalhatian. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang mga tunay na mananampalataya, ang mga tunay na nananalig at nagtitiwala ng buong puso kay Kristo ay muli rin namang bubuhayin. John 5:39, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang kasulatan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang kasulatan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. The Bible is the written word. Christ is the living word. The written word would be as nothing without the living word. It would be as a casket without jewels. The living word is its life. It is dead without Christ. The living word is its life. It is dead without Christ. Sabi po ng isang theologian, Jesus Christ is the reason, the goal, the aim, the intent, the point, the purpose, the end, the terminus, the consummation, and culmination of every molecule that moves. Jesus Christ is the reason, goal, aim, intent, point, purpose, end, terminus, consummation, culmination of every molecule that moves. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. That's why if you are reading your Bible, na ang purpose ay self-fulfillment, there's something wrong. At kung sa pag-aaral at pagbabasa mo ng Biblia ay hindi mo makita si Kristo, there's something wrong. Ang sentro ho ng lumang tipan, maging ng bagong tipan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. The living word is its life, it is dead without Christ. So preaching without Christ is dead. Preaching without Christ is dead. Verse 28 to 30, malapit na sila. Sanayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi. Tumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa kanilang pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Hindi po ito yung Last Supper, no? But I guess this is enough para ipaalala sa inyo kung sino yung kausap nyo. Dahil ito yung ginawa natin bago ako dakpin pagkatapos kong manalangin sa bundok ng Getsemani. Ano ang sabi? Christ stays with them. Christ was at table with them as a companion, as a teacher, as a comforter, signifying the joy of fellowship they had with our Lord Jesus Christ. Then after that, verse 31 to 34,
Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Verse 33, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ng 11 alagad at ang iba pang kasamahan nila. Sabi ng mga ito sa dalawa, pagdating ho nila sa Jerusalem, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatiin ang tinapay. Ano po ang naging epekto sa kanila ng pangangaral ng Panginoong Jesus? Ano ho ang naging epekto sa kanila ng tapat na pangangaral ng salita ng Diyos? Verse 32. Nag-umapaw ang kanilang pakiramdam. Number 2, verse 33. Nagkaroon ng masidhing pagnanasang maibahagi ang katotohanan na kanilang naunawaan at naranasan. Kanina'y nangihina ang kanilang kalooban. Kanina'y puno sila ng alinlangan. Kanina'y sugatan ng kanilang pananampalataya. Sila'y balot ng pighati at lungkot. Tila bigo at walang pag-asa. Ngunit nang marinig nila na parang apoy ang salita ng Diyos at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato, nang marinig nila ang salita ng Diyos na mas matalas kaysa alinmang tabak na matalim sa magkabila, na salita ng Diyos na tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ang kanilang panghihina ay napalitan ng banal na kalakasan. Ang kanilang lungkot ay napalitan ng banal na kagalakan. Ang kanilang alinlangan ay napalitan ng banal na katiyakan. Sa oras ng ating pighati, kalungkutan, sa oras ng ating panghihina, sa oras ng ating alinlangan, walang ibang mabisang sandata na magpapalakas sa ating kalooban kundi ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na makapangyarihan, banal, at hindi nagkakamali. Sariwain mo ang salita ng Diyos. Sariwain mo ang mensahe ng dakilang kaligtasan. Sariwain mo ang Biblia. Basahin mo ang Biblia. Pag-aralan mo ang Biblia. Isabuhay mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, handa na silang sabihin at panindigan at buong tapang na patunayan na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Buhay! Buhay ang Panginoong Jesucristo. At hindi pa pwede na ang katotohanan na ating naranasan at naunawaan ay hindi natin ibahagi sa iba. All this good news, which has turned their hearts into fountains of joy, must in some way be told and told without delay. Ang sabi ho ng teksto, kaya hindi na sila nag-aksaya ng oras. Mismo sa sitwasyon na iyon, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Mga kapatid, 7 miles.
11 kilometro, 2 oras na lakaran. Kadarating lang nila sa Emmaus. Because of this truth, kahit ba gaano kalayo yan, kailangan sabihin natin sa iba na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Just imagine the joy in their hearts. Mapakaramdaman natin yung saya na kanilang naranasan at mapatunayan na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. And the book of Acts will explain how bold, how strong, how powerful, and how passionate they are in sharing, teaching, and preaching the glorious gospel of Christ, that Christ risen indeed. Ang ating pong pananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang upang tayo ay maging malinis at mapatawad sa ating mga kasalanan. Ngunit lalo't higit sa lahat ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ito po ang sentro ng biblikal na Kristyanismo. Muling pagkabuhay. Kung tayo po ay hindi umaasa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, tayo na ho ang pinakakawawa. Tayo po mga Kristiyano, naranasan natin ang Panginoon, nagpatotoo siya sa atin, at sa bisa ho ng pananampalataya at gabay ng Biblia, pinatutunayan ho natin at pinaninindigan ho natin ng may pananampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. The Lord Jesus Christ risen indeed. Kung buong katapatan mong susuriin ang iyong sarili, ano ang epekto sa iyo ng salita ng Diyos? Kung buong katapatan mong susuriin ang iyong sarili, ano ang epekto sa iyo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo? Nag-uumapaw din ba ang iyong pakiramdam? Meron ka din bang masidhing pagnanasa na ibahagi ang katotohanan na iyong naunawaan at naranasan? Ano ang kapangyarihan sa iyo ng salita ng Diyos? Ano ang kapangyarihan sa iyo ng muling pagkabuhay? Ano ang kapangyarihan sa iyo ng mabuting balita?